Sa Lord, kumusta na sab kamong tanan, mga igsoon o mga kahigalaan ko din sa Dios, grasyag kaluoy, bendisyon sa itong dangitong amahan sa gihapon. Maana ka na itong tanan o welcome sa another day of Bible study din sa programatang The Sovereign Grace Hour, kabanining inyong higala. Again, under sa Atop Junior o ato sab nga katabang din ito ang programa si Attorney Lemuel B. Atop, among iyang gisan nga diin nakahimog dakong tabang dinhi kanako tungod kay kinilaging kapagaw na ta tungod sa balo na mong pinatakatuigan din sa radyo o pailabot sa mga Bible seminars gani na po tayo kaming mga seminars maigsoon nga pasensyahe lang ko sa atong mga mission sa kabanang churches nga magidala mig among kaugalingong sound system. Pero back up na lang na, no? Wala mo yung mga sound system sama niya itong niaging Sabado sa ilan ni Pastor Freddy na masya sariling sound system. So, amo back up na lang sa dito na lang sa gawas gibutang itong amo ang speaker, no? Musta mo, Pastor Fred? O kuan di ay, kang Brother Boyet, ka-mention to si Pastor Ranelo nga gusto na kang mo kuyog na to dito sa Ligaw. Kang Brother Boyet tago si. Pwede ra, Brad Boyet, no? Then, ikaw, napakoy dohang kontakon kung makakuyog to sila. Well, 5 tanan. Kauban ni Brother Lyndon, din mo driver sa itong sakyanan. Uy, kumusta na inyo panibahon gahapon? Kumusta nyo pagsimba? Pinaut ako nga nahimo kini mabuloko, no? Amo, by the grace of God, o karigyo kayo. O guman sa ito ang panimbahon kagahapon, doon na po'y napatigayon bautismo. Kaya dili sa ito sa church, dili sa itong ground floor, nagpahimo mong tao baptistry. Kaya di man lagi ni bautismo niya itong mga kadagatan dili tungod kay kuha naman, gihimo ng mga coastal road ang pwedeng maatuan to na to kaniadto, no, sa Times Beach. So, na-bautismohan gahapon si Sister R.B. Bokela nga din. Taod-taod po siyang nagasimbahan dito sa church. Mga 10 years to be, no? Good morning, day kang Roque Sab sa mga kabataan. So 10 years si Orbe gasimbahan hantod nga she made a decision the other week, no, to follow the Lord in baptism. So na materialize kana kagahapon. Praise God, no? Ang Ginoo mo'y nagadugang katawhan diha sa iyang kaiglesiyahan. Una diha sa iyang pamilya, ikaduha diha sa iyang iglesia through baptism. May kalimot ha, di ay maigsoon karong umabot nga Sabado na. Atong mission din sa Labon, Sulop, Davao del Sur. Patigay ta sa ato ang ikapila ni Pastor Bagay nga na ang quarterly fellowship na to. Una diha man sa inyo, no? Sunod ila ni Brother Romel. Sunod sa Santa Maria, ikapat na dahil ni, no? Ikapat na ni quarterly fellowship. Tama yun sa nakatuig, no? O salamat sa Ginoo kay ang atong mission din sa Sulop mo kuha sa maong pag-sponsor nini. Natay mga hatagon atong mga missions o makabanan ng mga churches. Atong mga speakers di ay mga igsoon mo ni siya, no? Ang ilimit lang sa nato, no, aron nga makasaysayo pataguli kay bukid-bukid baya gining Labon. Pastor Bagi, si Pastor Roger Relatores, Pastor Freddy Tarongoy, Pastor Mario Relatores o si Pastor Mario Labawan, no, makalusot ka Brother Mario, no, Brother Mario Labawan din sa Labon. Mag-abot niya yours truly, no, napay doon na to ka speaker kung makontak na ko ni sila, no. So kita tadi sa Sulop, no, unya sila ni Brother Roger de Torres kasaka ito si Pastor Mario sa ilang van diha sa Gihing along the highway, no. Pag hinulatay ta karong Sabado, ha. Sige,
Tapos pag-ampo, oy dolo mo na itong pagbisita din sa sabi itong schedule gani. Karong ko na, sunod, dili karong Sabado ha, sunod Sabado, Sir Boyet, tago si kumakoy ka, Sir Boyet, kuandan ha, i-text ko, pahibalo ako, aron nga, maandaman ning atong lingkuranan, no? Limitado ra po ning makakuyog na to dito sa Surigao. 5 ra po, no? Kaya naman tayo makarga god. So, sa atong schedule, karong umaabot nga Sabado sa Labonta, then Surigao, sunod na simana, Biyernes, no? Bible seminar pagkaugma Sabado. Dito na tana, Sunday sa atong mission sa Surigao City. O after that, pagka Sabado na po, July 19, Thanksgiving na to sa atong mission sa Tagaytay, no? Sa bukid ni sa ang Kapalong. Kunya, ang aton sab nga next sa Agosto, sa Pizza 15, atong training 15 of Desay Sabado, Bernes Sabado, po na din na sa atong mission sa Buso, no? Namove na to ni Brad Daniel, no? Then, pagkasunod simana na po na, to ata sa Bohol, no? Alang sa Bible seminar na to, anang pagka-Biyernes. Sir Aning, kumusta mo, brother Imo na? Then, sa Lapu-Lapu mission na to sa 24. Okay? Pizza 30 sa Agosto na, sa Batumilong mission ta. No? Kapatag mga coming activities and Bible seminars. Mag-pray ta. Lord, once again, niya kami, gadool sa imong mahal nga presensya. O salamat nga nahimong malapuson bisan pa ang panimbahon gapon sa church, na i-believer sa mga missions, na giatuan sa mga kaigsuunan. O Lord, akong pag-ampo nga panalangin mo Ginoo, Mr. Pastor Orby, Bukela nga nabautismohan gahapon. Programa na mo sa different radio stations. Then, bless the Lord, ang mga kabataan, Bimboy, si Charis, si Lemuel, bisan pa sa iyang pagdala sa programa din sa kahanginan. O pag-ampusab na ako sa mga nagbalatian, extend mo, Father God, imong hilinghan nga to kanila. Maluoy ka kanila, O Diyos, bisa pagani sa kang Rachel, anak ni Brad Lingling, o saban pa naman makaigsunan nga naa sa balatian. I-bless man ng Ginoo, bisan pagani sila si Ma'am Ilvi, Sir Manny, o sab si Ma'am Ness din sa GCS. Birthday day, Lord, karon nila ni Sherlyn Omega, kang Jenbert Ribal, o kang Brad Jonathan sa Baricos. O sa mga nag-birthday, palangot sila sa daghan pa mga katuigan sa ilang life. Amo ni nga pagpasalamat kanimo pagpanugyan sa ngalan ni Hesus Kristo, o Dios, gisalig na mo. Amahan kini nga tanan. Amen and amen. Sige, minas at magsoon sa usa ka awit unya humanin ni atong mapatalihugan padayon si Attorney Lemuel B. atop sa iyang exposition diyan sa pulong si Ginoo. Salamat sa Ginoo, niningat ka sa kabuntagon nga diin sa makausapa atuan na sab nga mapaminawan ang pulong sa Ginoo. Pinagi siyang mga alagad, si Pastor Andres Atop o si Brother Attorney Lemuel Atop. Salamaton ta sa Ginoo mga kaigsunan, bisan pas tibok gabi na tong pagkatulog. Ihatag niya kanato ang proteksyon sa pagpahulay. Siya nagabantay kanato. Pasalamaton yung kay tanas Ginoo mga kaigsunan, no? Tungod kay naa siya nga nagahatag kanato sa iyang kaugalingon kanunay, ang atensyon na alin ni kanato. Salamat yung guys Ginoo niya ng tanan. Again, good morning sa matag usa kanato nga naminaw karon. Ako ang pagtimbaya sa matag usa kanato, naminaw diha sa wall sa tong Facebook og dinhi sa ato ang live nagtan-aw.
og sa mga magapadangat sa mensahe later on ato ang pagbasahon kana og sa pag-acknowledge usab sa mga kaigsunan nga nagtan-aw dinhi sa tong live. Muna dinhi si Ma'am Milagros Kilapio sa Davao City. Ma'am Milagros, good morning nimo diha. Og sa imong kapikas si Brad Tony Kilapio sab. Og si Sir Bobong Adlaon, Lothar Adlaon sa Mati City nagatanaw sab sa tong live karon. Sir Bobong, good morning sab nimo diha. Malipayong pagpaminaw sa matag usa kanato. Yung mga kaigsunan so far wa pa may nagpadangas mensahe atong masahon. Yan akong do naman. Yung mga kaigsunan, salamat yung kay Ginoo nining tanan tungod kay kinaham natong mga katawan sa Ginoo pagpamalandong na sab sa iyang pulong. Ako sa mga pagtimbaya diha kang Sister Ann Ning nagtanaw sab siya sa tuwa sa live karon. Sister Ann Ning, good morning mo diha og malipayong pagpaminaw. Okay, mga kaigsunan, atong balik karong taon si Attorney Limel. Ako'y pahabol sab si Sister Rachel Maguyangos. Sister, matod pa sa imong mensahe. Good morning, Pastor. Okay, Sister, good morning sa mo diha. Praise the Lord. Ay kumpanggit kanang kanunay gid nga mag-ampo diha pod, Sister, ha, sa nasa laing lugar. Si Sister Rachel Maguyangos. Okay, mga kaigsunan, akong ibalik ang panahon kang diri kang Attorney Limel Atop. Ako ipabol si Brother Well Abrantes, Pastor Well Abrantes, Mario Abrantes diha sa Mawab, Davao de Oro. By the way, no, salamat sa Ginoo sa panimbahon kagapon sa kalampusan ini. Huwag kay nahimong successful ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon nga nakasimba ta. Mao na importante gyud. Gahapon, praise the Lord sa among panimbahon gahapon, even ang among evening worship service. Nahimo usab nga successful. Sa inyohang topic gahapon, Pastor, among topic ko dinhi mga bulahang tao, blessed people. So amo anang giputlo diha ra pud mga kaigsunan sa Salmo 84 versikulo 4 ug 5. Kinsa man ang mga katawhang bulahan, dito ko mga main points usab. Sila nga nagpuyo balay sa Dios, sila nga nagadawat sa kalig-on gikan sa Dios, ug sila nga nagasalig sa Dios. Ano ang mga taong bulahan, mga kaigsunan. Kaya akong ipahabol si Brother Toto de la Cruz diha sa Tagum City na naminaw sab sa ato ang programa karon. There is a Sovereign Grace Hour. Okay, mga kaigsunan, ako ibalik si Brother Attorney Limel Atop. Salamat sa mensahe sa awit. No, ato ang awit karon, thank you Lord for your blessings on me. Salamat Ginoo sa imuhang mga panalangin kanako. Nakapasalamat na bata sa Ginoo sa iyang mga kibuhat nga kaayo sa atoa. The other day atong ipatugtog, thank you Lord for the trials. Karon, thank you Lord for your blessings on me. No, wapo kay ang mensahe sa awit. Pakita niya diri nga dapat magpasalamat ta despite sa unsa man ato ang situation or circumstances. Ingon diri sa lyrics, no, while the world looks upon me as I struggle along, they say I have nothing but they are so wrong. No, pakita diri nga ang ubang tao may judge another person by sa ilang makita.
But as what the composer says, he knows that he is rich, dato siya sa dato sa mga butang nga magmatter kaniya. And then ingon niya diri, in my heart I'm rejoicing. In my heart I'm rejoicing. How I wish they could see. Ang tinuod nga wealth makita dira sa ato ang kanang naatay peace of mind, no, inner gladness nga ang makahatag lang jud ang Ginoo through His grace. We might struggle sa unsang we are struggling sa trabaho, sa eskwela, munang makitaan sa laing tao, but deep inside there is a real joy, munang inner peace. Ingon po diri, there's a roof up above me. I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. Pakita diri nga even simple necessities, nalay matulugan, naay atop, naay pagkaon sa lamesa, natay sapatos nga masuot. These are all gifts worth thanking for, no? Dapat na atong pasalamatan sa Ginoo, no? Everyday provisions. And then you gave me your love. You gave me your love, Lord, and a fine family. No? Isa ditong pasalamatan kanang blessings nga atong ginahatag sa atong family, no? Emotional support ug dapat day pasalamatan nato sa Ginoo. And last, ingon niya diri, I don't have much money, but Lord, I have you. Ug niya diri, to me that's all that matters, no? This is a direct statement that fellowship with Christ, with the Lord, outweighs any material deficit. No, ang ato ang relasyon or atong pakig-uban kang Kristo mas labaw pa sa bisan unsang kakulangan or kakuwang sa ato ang material nga panginahanglan. No, it outweighs any material deficit. Very wonderful song na ito ang makuha karon sa ito ang special nga awit. Sige, mag-adto ta sa ito ang meditation. No? Nag-meditate po ta sa ato ang special song. So, mag-adto ta karon sa ito ang meditation from the Word of God. Diri sa Proverbs 17 verse 5. No, a very short verse. Ingon diri, whoso mocketh the poor reproacheth his maker, and he that is glad at calamities shall not be unpunished. Diri sa Cebuano, bisan kinsa nga magayubit sa kabos, nagatamay sa iyahang magpubuhat. Ug ang malipay sa panahon sa pagka-alaot, dili makagawas sa silot. No? Ato makita diri sa first nga phrase, whoso mocketh the poor reproacheth his maker. No, siya daw nga BI-BI, nagagara-gara, nagabugal-bugal sa kabos. Reproaches. Reproaches sa Bisaya, nagatamay sa iyahang magbubuhat, no? Nagapasipala sa iyahang magbubuhat. No? Tumakita diri mga igsoon nga ang pag BI-BI, paggara-gara sa pobre, it is not just an insult to them, dili lang insulto kini sa mga kabos, but it is also an insult to God. Insulto kini sa Ginoo ang pag-BI-BI sa kabos. Kanang mo katawa sa pobre, no? Kanang BI-BI tungod sa nina, or kung asa sila nagpuyo.
ang tinud-anay ana, he is scorning, iyang insulto ang tao nga nagbuhat sa usa ka kabus. Moingon naghantay madunggan nga ang gusto jud sa Ginoo nga ang tanang tao madato. But is it really the truth? Kinsa ba ang nagbuhat di ay sa pobre o sa dato, sa kabus? To ato nang mabasa dira sa 1 Samuel chapter 2 verse 7 to 8. Ingon diri, the Lord maketh poor and maketh rich, he bringeth low and lifteth up. He raiseth up the poor out of the dust, and lifteth up the beggar from the dunghill. O kinapakita again diri mga igsoon nga it is the Lord that makes the poor and even the rich one. Kung i-allow niya ang usa ka tao nga mahimong pobre, dili pasabot nga wala siya mabuhat o wala siya nabuhat. But the reason for it nga nung gibuhat niya ang usa ka tao, either dato or pobre, because he is merely exercising his sovereign wisdom and purpose. Nga ginapakita niya, gina-exercise niya ang iyang magbubuot. So, since ginabuhat na sa Ginoo kay tungod mo nang makapalipay siya, it pleaseth him. Therefore, we have no right to mock, to ridicule what God has allowed. Unsa man gi-allow sa Ginoo na ang naiuban nga mahimong dato o ang uban mahimong kabus. Ang Ginoo mismo ang nagbuhat sa duha. And then dirita padayon sa second phrase, and he that is glad at their calamities, and he that is glad at calamities shall not be unpunished. So kani silbi kining warning against sa mga tao nga kalipay nga makita nila ang laing tao ga suffer. Ang suffering, whether it is from a natural disaster na ay linog, tapos na pungkag ang building, na adito ang usa sa mga tao nga di niya ganam, ingon siya, gaba ra na siya, nakuha na natumbahan siya. O di kaha, magakalipay ang usa, dira sa mga failures sa uban. No, personal failures, whether dira sa business, ingon nga mo nang na foreclose na iyang property kay kuan manggod. O di ka mo ingon ang usa nga maayo rag na bankrupt to siya kay dautan kayo to. Malipay ang usa sa failure sa laing tao. Unsa ingon diri? And he that is glad at calamities shall not be unpunished. In other words, ang Ginoo mo punish. Muhatag siya sa iyang silot sa mga tao nga gabi-ay sa suffering sa uban. Atong hinumduman mga igsuon nga kung kita mo katawa sa suffering sa uban, we forget, nakalimutan nga ang Ginoo pwede pud niya na itugot kanang fall or kanang distraction nga nahitabo sa laing tao nga mahitabo kanato. O kita kung nasa to ang kasing-kasing kanang magbiay-biay sa distraction sa uban. Unsa ingon sa Biblia, ang Ginoo may someday laugh when we face our calamity. Ang Ginoo na mismo ang mukatawa sa to ang sitwasyon. No, dira sa Proverbs chapter 1 verse 26, Proverbs 1 verse 26 to 27. No, ang ingon sa Ginoo, siya mismo ang mukatawa sa to ang calamity, sa ang kadaot. No, for example, ang usa ka
businessman or atong kauban sa trabaho matanggal o di ka ang iyang business mabankrupt. Again, mo ingon ta nga maayo ra karma ra na siya ha. We are inviting God's displeasure, no? Giniimbita nato ang Ginoo dili malipay kanato. Mo nang ato makita diri migsuon, we are often tempted to look down on those who have less. No, usahay matempta nga mo tan-aw, no, ubos atong tan-aw sa uban nga less ang kwarta, less ang education, less ang statutes. Ang status. No, less ang status. Pero we must remember nga based atong Proverbs nga nabasa diri sa 17 verse 5, no, nga siya nga mukatawa sa mga pobre. It is an insulto kini sa Ginoo. In other words, ang Ginoo atong ginabiay-biayan niini. Og siya nga nag-happy-happy, nag-celebrate sa failure sa laing tao, he will go punish. He will not go unpunished. In other words, nung naadjud kaniya ang silot. Sige, mga igsoon, magapadayon kita sa toang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Mag-aadto kita sa doktrina sa grasya nga atong gi-series, and nahuman na nato pagtuon kaning topic, the callings of God. Again, ato nang naisgutan kaning two kinds of calling, the general call of God ug ang effectual call of God. When we see the general call of God, usahay gitawag kinig outward call or external call. So kani nga pagtawag, it is universal. Pasabot ana nga tanang tao apil niini. O ginapakita kini, it is manifested pinagi sa tumakita through the creation. Pinaagi sa binuhat sa Ginoo, sa Dios. Uga makita po nato ni pinaagi sa kanang Dios nung paigo or God's providence. Uga makita po nato pinaagi sa pag-preach sa gospel, through the gospel of through the preaching of gospel. And last, mapakita pud kini pinaagi sa kanang nabag-ong kinabuhi sa usa ka magtotoo, renewed life of a believer. But we must remember that all these manifestations of the general call are of no avail without the Holy Spirit effectually working in man. Atong makita diri nga dili kani patalinghugan, dili kani paminawan sa mga tao kining maong different call, kung nagkadaiyang pagtawag pinaagi sa creation, pinaagi sa iyang providence, preaching of gospel, or renewed life of the believer, gawas lamang kung Espiritu Santo mahimuot nga magapatuman niini diha kanila. Ito na mabasa, dagandag verses an. Sige, maigsoon ato paning ipadayon sa sunod nga higayon. Wala na kitay oras. Before I end, itong ginabalik-balik, if you are not yet sure of your salvation, kung di ka pa sigurado sa imong kaluwasan, ang Biblia nag-iingon na repent, pagpangayog pasaylo sa Ginoo, believe the gospel, no? Repent and believe the gospel, no? Atong tuan nga ang Ginoo si Jesucristo maura joy bugtong mangluluwas, no? Wala na ilain ug wala tayong mabuhat sa atong kaugalingon. That is why we must repent, we must entrust everything to the Lord, being our Lord and personal Savior. Kani inyong kauban karon mga igsoon, si Attorney Lemuel Atup, together with Pastor Andres Atup Jr. magaingon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat. Okay, salamat sa Ginoo sa first portion
nga gidumalahan ni Attorney Lemuel Atop. Okay, akong pagbasa o pag-knowledge sa mga kaigsunan dinhi kay Sister Ding Ocularis Makiling Casanova sa Davao City. Okay, dinhi kay Pastor John Valentin, pastor sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Kitubod, Libungan, Cotabato. Dinhi sab kay Sister Terms Ispisor nga nagtanaw sab sa tuang live karon, o kay Sister Susan Mara. Si Susan, good morning mo diha. Atod pa sa mensahe ni Atiding Ocularis Makiling Casanova, mayong buntag Pastor John Ruben, Brother Attorney Lem, Pastor Andres Atop Jr. og sa tanang naminaw karon nga kabuntagon, dalaygon ang Dios sa pulong. Amen. Okay, salamat Tiding sa imong mensahe usab. Dinhi sa biblical message usab ni Pastor John Valentin nga gipadangat niya nga ni kanato. Psalm 119 verse 162. I rejoice at thy word as one that findeth that great spoil. Praise God for another day, another feeding of His word. Mayong buntag sa tanan o usab kanimo Brother John. Salamat Pastor John Valentin sa imong wonderful biblical message nga gipadangat nimo sa matag usa kanato. I rejoice at thy word. Waga kalipay kita diha sa iyang pulong. Ingon sa usa ka tawo nga nakakaplag og usa ka bahanli. Great spoil. Wala bitaw sa mga kaigsunan ining pagpaminaw sa pulong sa Dios. Mapasalamaton gyud ta ana sa Ginoo tungod kay wala nay mulabi pa sa usa ka tawo nga nakakaplag sa bahanli. Diba? Amos 8:11 sa pagpanagna ni nga sa umabot nga panahon dunay pagpangita gyud sa pulong sa Dios. Man nato na mga kaigsunan ang sulti ni Propeta Amos diha, kung unsa ka pait yan ang panahon nga wa nay pulong sa Dios nga mapaminawan. Matod pa sa bersikulo mga kaigsunan, andamon na niya paggasto ang tanan niyang bahanli aron lamang makaplagan niya ang pulong sa Dios. Apan ang sultis panagna mga kaigsunan, dili niya makaplagan. So naigrab nato ang oportunidad gyud sa atong kinabuhi. Kung di man galing nato maabtan pa ng maong mga panagna mga kaigsunan, lisod pod ang atong kinabuhi may mawa na. Kaya wa na gyud tay kay gayunan yana sa paminaw sa pulong sa Dios. Di na nato huwaton nga maabtan yan ang katumanan sa panagna kay lisod jud kayo. Ang saon naman lang tang wa tay ikapliti sa eroplano mga kaigsunan. Namin tas karon na ang pulong sa Ginoo atong i-grab ang panahon. Kay maniging I rejoice at thy word as one that findeth it spoil, no? Mga inagaw, mga bahandi nga mga inilog, siyempre. Wala mahugoy ang ubang ng mga butang ana, ubang mga tawa na perting ginirahay sa laing kingdom aron makuha ang ilahang mga treasures, mga ilang mga bahandi. Pero ikaw imo na lang naabtan og ikaw makapanag-iya usapan pa dowlims. Ina na ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, treasure. Mao na ang pinakapobre nining kalibutan na mga kaigsunan abi nato kinsa, dili nang pobre nga way sudan, way bugas. Ang pinakapobre nining kalibutan na kanang mga tao nga walay pulong sa Ginoo, diya silang kaugalingon, even diya silang panimalay. Mao na siya. Salamat gyud ta sa Ginoo mga kaigsunan nga na siya nga atiman kanato pinagis pagpadala siyang mga alagad. Okay mga kaigsunan, na akong ihatag ang panahon usab ang Pastor Atop sa second portion alang sa dugag natong pagpaminaw. So, atong ikwan kada kaigsunan ha. Okay, wala naman nagmensahe no.
Kaya ihatag ang panahon kang Pastor Ato. Amen, amen. Praise God. Salamat sa maong mensahe sa awit. Binumayson atong ipaday ng pag-isgot pagtuon sa pulong sa Ginoo. Pansili pa din yan, ha? Atong pagkakotloon di ay kadali, no? Kining Proverbio Kapitulo 11 o niyata karon. Gahapon verse 18 to, no? Sige, ita sa verse 19. Ingon diri sa 11 versikulo 19. As righteousness tendeth to life, so he that pursueth evil pursueth to his own death. Kaya dahil paghimo daw may isang pagkamatarong muhatod nga to sa kinabuhi. Apan ang paghimo daw dawtan muhatod nga to sa kamatayon. So, diri ato makita nga kining universal law sa Ginoo. Itang universal law, kana bang balaod sa Dios ba? Nga iyang gipahamtang sa tao. Regardless kung unsa siya nga tribu, unsa siya nga nationality, no? Ang dato ba siya or kabos? Nailhan ba siya sa katilingban o wa? Basta universal law sa Ginoo, iya Ginoo ipatuman. Mot pasabot ba nga kung sa ipugas daw iya yung anihon. So, ang paghimog matarong maigsoon, yung padin ni Solomon, ang padayang paghimog pagkamatarong, natod nga to sa kinabuhi. Tanawa ng akong kanayang ginay, pahimdom sa mga kabataan. Kung gusto ang mga anak, dapat itudlo ko na sa mga ginikanan. Kung gusto, kanabang taas kinabuhi, dili kay kung mag-birthday maglutog pansit nga dili putlon, hindi na mawa. Kung dili pagtahod sa mga ginikanan. Mamunaw, Ephesians chapter 6 verse 1, 2, and 3. Ako rin karoon na ginakutlo na itong programa. Aron nga ang mga kabataan ma-remind aning maunga truth. Sa ganito, mato pa ni Apostle Paul diha, mga anak, tumahod ka mo sa inyong mga ginikanan. Sundan ninyo inyong mga ginikanan kay kini mo isugo nga matarong. Ang unang sugo, dito lagi kanabang yung pati ni Apostol Paul sa versikulo 2, no? Ang unang sugo nga dunay saad nga mauli. Mutaas ang imong kinabuhi. Kung tumanon mo ang imong ginikanan. See? Sa ito pa, kanang mga anak ka sa pakiro, sa may kabaliktaran sa taas, kinabuhi. Di mo more, kinabuhi. See? O niya, kana bang, dili malipayon nga, dili ba na puso malipayon kinabuhi. Manandali sa Proverbs 11 verse 19 magsoon. Gi-remind tani sa makausapa, bisan pagpastor kung magbinuang siya, ang Ginoo manggod, adjust manggod ang Ginoo, matarong siya ba? Kung sa ipugas tao, iya yun ang ganihon. Again, sa verse 19, sa second phrase, so he that pursueth evil, pursueth it to his own death. Ito siyang kaugulong kamatayon. Unta, kining maong trust na ma-instill ni sa atong mind. Mga butanis itong una-una. Ito ni kalimtan. Ang paghimog pagkamatarong mohatol nga tos, pero dili ingon nga mahimotag mata, mahimotag maayong butang aron nga magkabatong tag kinabuhing dayon na di na mao. Tungod kay ang eternal life gasa maguna sa Ginoo. Dili na bungas to ang mga paningkamot. Ang ipasabot din niba nga ang paghimog matarong karabang ning kalibutan na maghimo tag matarong doon ihatag Ginoo dayong ganti unsa man hapsay kinabuhi na may verse na pastor kanang gibalik-balik na ko pagbasa nga Pedro sa unang Pedro 3:10, very clear ang giyon ni Peter din na First Peter chapter 3 verse 10. For he that will love life and see good days.
na siya daw gustong makitag maayong kinabuhi o makatanaw mga maayong adlaw sa iyang kinabuhi. Let him refrain his tongue from evil. Papugni ang iyang dila sa pagsulting dautan o ang iyang mga ngabil, his lips, that they speak no guile. See? Ang eternal life, di man kang Christ na ito ang batunan. O human nga ang tao makabaton sa kinabuhing dayon, save siya, himo niya mga butang maayo. Sige, Maison, muna ito ang meditation for today from Proverbs 11, verse 19. Dalita sa saying ni George Washington, kano sa inauguration ka rin ni Donald Trump, ang bagong presidente sa Amerika, ang bulan na ba? No, Enero. Daghagi pang imbitar ng mga dignitaries, no? Mga presidente. Pero ang presidente sa Pilipinas managwa man mapil. Ano man, pastor? Ubang pong mga nasod. Iyan po na nga katungod sa presidente sa Amerika. Pareho ka na kung na atong silingan yun, na isakyanan. Kung tindog-tindog tadas dalan, magulat o di pasairuan niya. Labihan tas itong silingan, kung pasakyon ta, privilege na. Pero di ta pasakyon, maagilas nung tungod, may sagwa sa karga, way pasayro, pakanti kayong sakyanan. Nga kung di ta pasakyon, di lang ta masuko, di lang ta masuko. Kaya, di mo na ito na right. Masab na si Trump, no? Kaling kang George Washington, the first American president, yung niya dito sa iyang saying quote, decision making like coffee needs a cooling process. Kaya bitang mag-inom tag coffee. Isa ito yung nagyo na nangapi miya to. Ikaw itong Brad Kenneth. By the way, salamat si Ginoo sa malapusong lakaw na itong gahapon, no? Ito sa Masim, kisita dito sa misyon. Nga taon-taon nagyukong makabisita. Hatag message dito sa ilang Thanksgiving. Samtang nangapi ba to? Kini bang mga Pilipino, yung pasamerkano na ba? Kaya mga Pilipino, manginom o kape. Kaya init kayo, pag kung init kayo, pabugnaon. Huyop-huyopon. Siyempre, wala po yung lami. Gawas lagkuhan, no? Kaya nabitawang iced coffee. Mula sa mga batanon ron, wala man sa tuwang panahon. Mga batanon karon ba? Iced coffee. Coffee nga may ice. Ang ato sa una, mahatol ka na ikaron. Kuhan man. Coffee man yun nga init. Pero mulagyan na, pabugnawon sa alag. May naman ka ng binukal, ting pasuwas dila. Kini bang maghimo daw decision ni Pani George Washington? Decision making, like coffee, needs a cooling process. Quote. No, ako nakita din mo iso, no? Di good ito maghimo ito mga decision. Importante kay good. Number one, pagkumitan na sa Ginoo. Mabutang bitaw nga angin itong desisyonan na may mga immediate decision good. Pareha na mag-drive ta. Di makahalang kabalo kang na anay doon na rin na ang kanabang mga emergency. Halang quick decision good na. Di ba? Dia good ang decision. Pero sa mga kinahalan o mga decision ba palitang karon magminyo siya ba yun business kaya na ba kinahanglan o kanabang pagpamalandong niya gihalan rin ba iso ng wisdom gikas Ginoo mo nang first and foremost sa atong paghimo maigsoon prayer yun bagampo yun mo yun pinakauna sa Proverbs chapter 3 verse 5 ipadaan ni Solomon nga trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him and he shall direct thy paths.
Sumali ka sa Dios. Sa bugos mo kasing-kasing ayaw pagsalig sa imong kaugulingong kahibalo. Sa tanan mong dalan, sa tanan mong paghahimuon, yung pa ni Solomon, ikonsulta na sa Ginoo, ilhasya, munibot pasabutan na bang yun ba nga, ilhasya. Kay, son, ang Ginoo mo guide good. Mudirikta siya, mo kan ba, what I mean is, mo guide siya, di ta niya dalong nga to sa mga wrong decisions, basta ito lang i-commit nga to sa Ginoo. Kana sa 15:22 sa Proverbs, ako may nakot na kanya to, pero maabot na tani kay, mata sa 11 verse 19, no? I mean, naartong pamalandungan na to, ganiha, maabot na taning 15:22, tanawa na maison. Kung sa inyo niya, matod pa ni Solomon, without counsel, purposes are disappointed. Kung wala dahil mga pagtambag, mga tinguha, di daw ni maiso, no? Mo prosper. But in the multitude of counselors, they are established. See? Importante kay good maisoon. No? Importante yun kayo nga naagay pagkonsulta nato pagmuni-muni yung mga ibang suggestions katong anong daghang na biktima lagi atong scam daghang na biktima sa scam sao nga wa may pagpamalandong pag-ingon nga mo invest ka ning katidara 2 weeks after ang imuhang kwarta mo tubo nag 40%. Grabe yung mga igsoon. Nagkarang tutog yung 4%, kaya marag tinuod na nga na ba? Pero 40%, marag layo, marag na tinuod, igala. Walay milyonaryo nga magdugay na. Pero maulagi na, no? Kung ang atong kanabang naipanultihan na ba? Kung atong mga mata mabutahan sa kwarta, ang atong kasing-kasing dili na maminaw o katarungan. Basta di mabutahan ganita, para po gugma, no? Dino rin love is blind, pastor. Gugma ba? Nga naman, nagamang mga nangabutas gugma. Bisag minyo, Allah. Sige lang. Kung sa gugma man. Pwede na mao. Sige. At ito maison sa atong padayong pag-isgot. Atong Bible reading for today. Masabay itong pagbabasahon karong adlaw, pastor. Sa atong mga kaiksunan sa church, sa mga missions, o sa mga natagaan na ito nining Bible reading guide na ito for this year, 2025. Atong pagbabasahon gapon Mateo 1:2 no? Saturday karon Roma 3 sa puta. Romans chapter 3 and 4. Muna itong pagbasa, Roma kapitulo 3 o 4. Sige, ngayon, atong hangyo sa makausap pa, ha? Atong mga kaisonan nga mo bisita sa atong mga missions, sa Brother John, Ruben, John, as usual, no? Sa Panada, niya, Brother Timmy, o si Brother Romel, sa Lisinyo Buhol, o Kapatagan, no? Lalo kong bisita rin sa atong mission sa Kapatagan, ato sa na-schedule niya ato ang paglakaw, no? Salamat din sa iyong mga pagampo, ha? Sa pagkabisita migay po sa masim, na imong malampuson kini. Ato sab, nilahos na ilang ni Brother Daniel, dako mo na itong patukod ng ang lugar ba? Patukod nila ni Brother Daniel itong tigumanan. Praise God, no, for that. Okay, Brad Osting, sa Kiblawan kaya po Brad Osting, no? O niya, sila ni Jimmy, Brother Jimmy Probadora, sa Langan o sa Butay o Tagaytay, no? Okay, now, Brother Lindon, sa Labon,
Tanualang o Santa Cruz, no? Unya, Brother Kines, Idokalan, nakaabot yun sa Berkin ito sa Daros, dito sa Masim, kita Miss Jinsan, unya, tuloy-tuloy na, no? Wala mo kaabot no i-primo, no? O nang los, no? Ang taga Jinsan, no? Naka-adto sila, no? Pastor Gamilya, mga kabataan, o si Vilma, no? O usab, sa gayon o sa Tagum, karong adlaw, Brother kanang Kines, Idokalan, no? Sa gayon o sa Tagum. Okay, no? So, muna, ito ng mga paibalo, Brother na kanang Ranilo sa Kalinan Gapon. No. Brother Ranilo sa Dalisay, not Kalinan. Brother Dante diha. No? Kumusta mo ka, Brother Pandulo? Okay na? Okay na ba itong gipamati ron? No? Rest yun na ba na? Kung naa sa mga kalintura, ako bitaw ng mga aging adlaw. Pero, inom pong tambal. Sa may giinom, Pastor, itong naglain ako ang karabang labal sa ulo, sipon, ako lang to ka, painom kong malo, Decolgin o Bioflu. Every 6 hours. Marapong doktor, no? Marapong doktor si Malo. Hindi. Moral doktor. Si Pastor Baggy, of course, as malalag, no? Niya, muna itong Brother Abrantes sa Mawab. Sige, Raison. Niya pangutana ba? Padangat listo ang programa. Tabagong sa akong pangutana niya, ang mga ato sa itong lesson. Ang pangutana ni mo ni Pastor, si Orbini, good morning, Debbie, ha? Kang Rocky, o Happy New Year niyo dia, mga kabataan. Happy New Year. Matakalito ka ni. Yun sa iyang pangutana. Kining, o si pasabot aning Pasko sa Josue 5:10. Joshua chapter 5 verse 10. Kung Pasko ang butang Cebuano, ito, Pasko ba na sa Josue 5:10? So may giingon din ni sa Joshua. Book of Joshua is after the book of Deuteronomy, no? Kaya pagkamatay ni Moses, gipuli sa Ginoo si Josue. Anya 5 versikulo 10 ingon din ni. Og ang mga anak sa Israel na nagpuyo sa Gilgal, og sa hapon sa ikapulo o 4 ka adlaw sa maong bulan, nagsaulog sila sa Pasko dito sa kapatagan sa Jericho. Pasko. Kani, kuan ni, gingon din Pasko, di Christmas. Sa din Pastor. Ato traon. Sa English. Di ba for sure, kuan ni Passover, di ba? Passover ni. Kaya may pag yung Pasko diya sa Biblia, Passover, mag-ipasabot na. Dili, may Christmas. Di ba? Humana matag-discuss ako. Humana matag-discuss, pero ako na kay pangutan naman ng Orbe, no? Era, verse 10, and the children of Israel encamped in Gilgal, and kept the Passover on the 14th day of the month. Na Passover lagi, oh. And kept the Passover. Passover, dili Christmas. Ngayon sa may pasabotan nga Passover, ang pagsaulog sa Israel, sa dihang gipagula sila sa Ginoo sa Ehipto. Nga diin, perting dugayan lang imong ulipon dito. Kini rin sa chapter 5, kung yung basahon ba yan, no? Guys, gut ni sugo sa Ginoo kang Josue, katong pag-circumcise. Sa kapila na gituli, Pastor, kaduha tungkol kay katong mga bagong gituli, wa matumatuli, kay katong gipang tuli, so na nga kaliwat sa Islam, nga matay mato dito sa kamingawan. Mo ni, hantod na ni sa kanang bisa, kining verse 10, Passover. Dili Christmas, kung dili Passover sa English, no? Ang pagsaulog sa mga Israelites sa ilahang kagawasan gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Okay, daw niya pailaing maritubag na to sa imong pangutana biha, niya pailaing text ingon pa din sa atong texter. Maayong saan yung buntag, Pastor? Saan to?
nawa mo tong text ni Anera, yung pa niya din eh. Mayong buntag, gabi layo. Kuwala ni, ang mayong buntag, Disyembre 1 pa. Nga pa rin ni kuwala ni Lolito Husol sa Izom Turil, no? Ayong tagpastor magkatawa sa ubang pastor kay motuo nga magbuot ang Dios unya dili mo to gisulat sa Biblia mao hinuoy magbuot na mga pastor nga motuo ang Ginoo magbubuot pero di mo tuo sa nga ang Dios magbuot sa tao ay man pwede motuo tag God's sovereignty. God is sovereign. Mututa sa unsay gisulat sa pulong sa Ginoo. Para ng doctrine of election. Marag na ni sa ikaduhang sulat ni Konma text. Mayong gabi, pastor, na ako'y bilas. Na pastor, tanang tao daw sa tibok kalimutan, gihugma daw sa Dios. Akong gibasahan sa Roma 9:22. Nagbuhat ang Diyos og tao nga laglagon. Iya gihigugma gihapon. Diyan ito anak siya gihigugma gihapon hasta kanding higugma gihapon. Akong ginan ayaw tudloi imong mga membro og sayop. Maayo gyud. May kay mo ang giingnan ana let. Kay kining lakam bitaw mga pastor ron. At ay may mga pastor nga naminaw ron. Kung ikaw higala o panimo ni matudlo ang doctrine of election sa Biblia nga na sa imong mga membro, wag yun nimo katudloy sa mga maayong butang gikan sa Dios. Mungod pastor kay muna ako'y pinili ang Ginoo, mo na ilang rason ulit. Muna ako'y pinili ang Ginoo, saan na itong wa mapili? Pati luuyan nila. Kay maluoy pa ta. Naluoy pag Ginoo. Kung wa si maluoy, wag yung maluwas. Kaya ang kaluwasan ba ya? Kaluoy ba sa Ginoo? Dili sa tong binuhatan ko, dili sa iyang kaluoy atong kaluwasan. Nga di ba ya maluwas ang tawag, di siya pilion. Asa ito ingon nga, basta naaday tao nga, ay Pastor Gawali, nga, pwede naman daw luwason sa Ginoo bisag di niya pinili. Di man na pwede gala kaya sa Greco sa Biblia ang iyang paggaluwason kato ramang iyang gipili. Asa mabasa na to na balik-balik ko na to ni ikaduhang Tesalonica 2:13 gipili aron maluwas. Sa to pa kung sa katao gisave siya sa Ginoo. Ang rason to kay unos tanan dito pas eternidad gitiman-an siya sa Ginoo. Gitiman-an siya nga siya pagapilion. Kung maabot sa punto higala nga kanang tawhana mamatay nga mag kanabang bugal-bugal Ginoo di mo to kang Kristo nga manluluwas di gina siya chosen. Nanamutan ako nimo karong ikaw naminaw niya abot ka bas punto sa paginulso si Musala o pagtras kang Christ as Lord and Savior. Kung wala pa ka na isugos Biblia. Iyan pa ni Christ, Marcos 1:15, repent, believe the gospel. At ito pa yung sunog o te oras. Salamat sa panong gihatag ka na tos Ginoo. Durugma sa samang taknag samang stasyon, inyong higalas kahanginan. Andres Atob Jr. manamilit, magayon ng Diyos, magapanalangin, karapong tanan. Daghang salamat. Salamat sa Ginoo sa second portion nga gidala ni Pastor Andres Atop. Yung mga kaisunan ay lang mo katingalan ni sa atong second portion ha kay nagi mga mga announcement nga humana. Okay, kini nga to ang program sa second portion is also a replay. Kani nga replay nako is mao ni siya ang January 5, 2025. So sa second portion. Sige tingala mo la ugma sa Lunes man.
Mga kaigsunan, ay lang mo katingal lahat. Ituyo na to ni sa tong programa diri sa Facebook. Okay, ako ang padayunan sa pag acknowledge kini mga kaigsunan dinhi kay Ma'am Flor Pueblas, mama ni Sister Rachel sa Baricos. Ma'am Flor, good morning nimo diha. Okay, dinhi sab kay Brother Christopher Tanduyan Kalipsan. Brother Christopher, praise the Lord, no? Kumusta inyong panimbahon kagahapon dito dapita sa Barangay Tanwalang, Sulok, Davao del Sur. Pinagi sa imo usab nga pag administer sa pulong sa Dios. I believe no ang tanang panimbahon kagahapon sa kasimbahan sa tong Hesus Kristo nahimong nagmalampuson. Okay, dinhita kay Pastor Ray Jaris sa Sovereign Grace Landmark Baptist Church sa Lupon. O sa imong kapika sa Pastor Ray, si Sister Imelda. Sister Imelda, kay kung naimaminaw ninyo isa, kamo gyud ang duha. Ito isa ka open no sa Facebook. Kay kanisla dual gini permi nga nagapaminaw. Kay praise the Lord. So mga kaigsunan, mao to ang gilangkuban sa tong programa ni Tibok Adlaw. Okay, ay mo katingala ha, i-repost nako ning kuan, i-repost nako ning post na to ron sa Facebook kay I'm pretty sure ma-mute kay na suod ganiha ang kanta ni after sa first portion, di ba nag-outro to si Brother Attorney Lemuel Atop, nasulod ang kanta nga Sovereign Grace nga kanta. So, i-mute man yun niya. So, ako na lang ning i-repost para di walay mute, tuloy-tuloy ang mga share sa tuang mensahe. Okay, dinhi kay Brother Christopher siyang mensahe. Yes, Pastor. Okay ra kayo among panimbahon gahapon. Nami bisita, Pastor. Si Sister Ashley Jane. Okay, Brother Christopher. Praise the Lord. Og welcome sa bisita nga nakasimba gahapon si Sister Ashley Jane. O kay Mamia Chris Kalipsan Darol nga nagtanaw sab. Og sa imong kapikas diha Mamia si Brother Tony Anthony Jude Darol. Okay. Mga kaigsunan, salamat sa Ginoo. Di ta malimot again sa pagpanugyan sa tong kinabuhi, imbuhaton, plano, o sa may atong mga lakaw ning adlaw. Dias kamot sa gamhanang Dios, mga kaigsunan. Tungod kay importante gyud kana natong pagpanugyan. Kay kung walay pagpanugyan mga kaigsunan, mura tagalakaw og nagalakaw sa kadalanan nga walay proteksyon, walay giya. Isod jud kay mo biyahe o mo lakaw ang kadalanan nga walay kuan. Mana bitaw giingon diya sa naman sa Salmo. Salmo 121, versikulo 8. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. Praise the Lord. Manay gipadangat dito nga mensahe. Diyos magapanalangin kanimo, magatipig, mag-preserbar. I-preserve yun ta sa Ginoo. Kaigsunan. Kaya ron magpadayon ta. Lagad pagsimba o pagdayngan na kaniya. Ang Diyos magapanalangin, mag-preserve sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi. Gikan sa paggawa sa atong balay, hangtod sa atong pagbalik, sugod karon. Actually, dugay ra gasugod. Mamay giingon to sa verse, no? From this time forth. So, og bisan pa hangtod sa kangturan. Inana ang preservation sa Ginoo mga kaigsunan. It not just today, but it will last forever. Lahi ra gyud ang Ginoo mag-amping. So ngano magduha-duha pa man ta sa iyang mga pag-amping, di ba? Walay lisod, just simply paghangyo, pagampo nga na kaniya.